ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Sandali muna. Recording in progress. Good evening, Brad Jendo. Good evening sa ating mga kasama. Welcome sa pagkakataong ito. Ating sasagutin itong mga SDA evangelist na naunang nagpahayag na yung interview ko kaugnay sa nag-viral na babae ay Scripted daw? Scripted daw. Pangalawa, may mga hula sila kung ano ang posibleng mangyari sa babae. Ito, pakinggan ninyo. Misamot na gyud na ang iyang ka-stress. Unya iyang stress mulargo na sa anxiety ngadto sa depresyon ug dayon maghikog na siya. Yun na ang hula niya, no? Na magiging matindi na umano yung stress. At yung stress na yan ay magdulot yan ng anxiety. At ang anxiety na yan ay magdulot sa pagpapakamatay. Hula na yata ito ng grupo ng Seventh-day Adventist Evangelist. Pero tinatalakay ito nila ni Alvin Sanchez. So isa-isahin natin ito mga kapatid at sasagutin natin. Ni si Bro Biloria. Niya atong paminaw ng iyang video. Mayong adlaw kanatong tanan. SDA may kumpirmar gayud sa usa ka babae nga naluwa dito sa Luzon Simbahan sa Emil. So ang SDA, kung maalala ninyo, grabe ang ingay ng mga SDA evangelist matapos ma-interview ko itong si Christine. Na-interview ko si Christine at sinabi ni Christine na siya ay binyagang Seventh-day Adventist. Grabe, di talaga matanggap ng mga sandali di talaga nila matanggap na SDA. Hinanap ko muna yung di nila matanggap. Ito ang interview ko kasi. Christine, kailan yun nangyari ang pagpasok niyo sa simbahan, yung nag-viral ang video na inaakusang dinuraan mo? Ito last Sunday po. So, ang daming nag-va sa'yo. Tanggap ka na death? Totoo? Sari. Propose and on messenger daghan. Papatayin ka daw. So, ipablatter mo yan. Okay. Ang isasagawa sa katedral at parian at sa obispo. Gusto ko mag-sorry sa lahat ng Father, sa lahat ng simbahan ko, pero ikaw na hindi ko talaga ginawa yun. May nalabastagan kami, nabidyoan ng holy water na hindi dapat. Kasi sacred yun, pero hindi talaga ako lumura yung wadyo ko nalawa dito. Maski kamatay pa na ako. Wala dyan. Christine, ilang bisis ka nagsimba sa St. John Baptist? This year, nagsimba ka? Karon lang na year, dito lang nga time na nakasimba ko balik dito. Pero nangumunyon ka rin? Oo. Itong time adto nanguan ko. Nangumpisal. Nangungumpisal ka? Nangumunyon? Oo. Pero hindi ka binyagang Katoliko? Di ka pa nabinyagan bilang Katoliko? Pero kasimba ko. So huwag ka munang mangumunyon, no? Dahil di ka pa Katoliko. So Nabinyagan siya ng asan ka nabinyagan, Christine? SDA. sa SDA.
Yan ang di matanggap nila at sabi nila na scripted lang daw yan. At sabi pa nitong si Alvin Sanchez, nagsisinungaling ako at tinampered ko daw. Pero sila mismo'y binuking ng Seventh-day Adventist. Eto, sa kanilang simbahan, naglabas ng opisyal na pahayag kaugnay kay Christine Medalla at kinumpirma mismo dito, makita ninyo. Ito, may lagda ito kinumpirma dito na si Christine ay nabinyagan sa Seventh-day Adventist. May lagda ito kay Pastor Abel B. Vergara ng Public Affairs and Religious Liberty Director, Western Mindanao Conference, Seventh-day Adventist. Yan. So dito, booking na sila. Pero, Cebuano ito, isasalin natin sa Tagalog. Ang reaksyon ni Alvin Sanchez kaugnay sa pahayag na ito. Nga ila yon nga nabautismuhan. Karon mga vlogger. So palingon-lingon pa siya na sinabi dito na ngayon malinaw na inilabas ng Seventh-day Adventist na nabinyagan talaga ng SDA yung nag-viral. Sa isde, wala na mo ilusot nga mo dinay. So di na kayo makalusot para pasinungalingan ninyo yan. Nga naman, miangko na yung simbahan. Dahil inaamin na ng inyong simbahan. Wala gilimon, wala bunyagi. Muna nga, So mapansin ninyo dito, etong si Alvin, palingon-lingon pa. No? Parang di niya matanggap na inaamin talaga. Pero di yan ikapagtataka mga kapatid. Bakit? Mahilig talaga si Alvin gumagawa ng mga milagro. Bakit? Kung maalala ninyo siguro, may lumitaw na Facebook page ni Father Darwin Gitgano. Pero hindi kay Father Darwin Gitgano. At sinubaybayan niya ng karamihan hanggang nung nagsuot siya ng abito ng pare, abay ang Facebook page ni Father Darwin, umano, na hindi sa kanya, napalitan sa pangalan, ito, change its name to Reverend Father Alvin Sanchez. Di ba? So, ang tanong, ngayon, kung pinalitan yan ni Alvin Sanchez, ano ang posibleng kaso kaugnay dyan? Pakinggan natin si attorney. Kadalasan ng naririnig nating identity theft sa internet would be yung may isang tao, ginamit yung kanyang pangalan, yung kanyang picture, at ginawan siya ng Facebook account, di ba? Yan. Ginawa ng Facebook account. Kaya, dyan pa lang, klarong-klaro na ang nakapasok na dito sa identity theft yung kagagawa na ito, no? So, ang tanong, kung malubha ang reaksyon nila kaugnay sa nag-viral, ba't walang aksyon ang Seventh-day Adventist? Di ba bawal ang pagkunwaring pare? Hindi lang pagkunwaring pare. Nagkunwari kasi siya na pare. Pagkatapos, pinakilala pa ng kasama niya na pare daw umano sa simbahang Katoliko. Yun. Pinakilala ng kasama niya. Pare daw ng simbahang Katoliko. Eto, pakinggan ninyo mga kapatid, ang pagpakilala.
Di ka pa Sandali, nabinyagan sandali. bilang Katoliko. Pero kasimba ko. Sandali. Oh, so, Hindi to. Yung pagpakilala niya na pare, pinakilala na pare ng simbahang Katoliko. Oh, ito, mga kapatid. Oh. Sa Roman Catholic, siya karon makaigsunan nahimo ng Seventh Day Adventist makaigsunan. Gumikan kay Oh, so pare daw, pinakilala nitong Seventh-day Adventist si Alvin sa Romano Katoliko na naging Seventh-day Adventist. kita niya yun ang kamaturan Dahil nakita niya daw umano ang katotohanan. dinhi sa maong iglesia sa Seventh Day Adventist Oh, doon sa iglesia na Seventh-day Adventist. makaigsunan. So, kining mong pari, tinawag yun kini siya, Oh, itong paring ito daw umano. Oh, tinatawag talaga Ginoong Hesukristo, ng Panginoong Hesukristo. aron siya mahitipon sa turil ni Ginoong Hesukristo Oh, para daw umano magiging kasapi sa kawan ng Panginoong Hesukristo. turil ni Ginoong Hesukristo makaigsunan, mao kini ang nagbantay sa adlaw ipapahulay. So dito ninyo mapansin mga kapatid na ang mga ngaral ng Seventh-day Adventist ay walang takot na talaga. Sa pagpalaganap nitong kasinungalingan, alam niyo naman, hindi tunay na pare, hindi paring Katoliko, pero pinakilalang paring Katoliko na yumakap daw sa simbahang Katoliko. Sino ba ang ama ng kasinungalingan? Juan Kapitulo 8:44. Tuloy natin. Ayaw na mo ana, yung kauban yung tabangan. Nga kamo kay hugas kamay kay mo kano yun sa likway mo yung kauban. Nga inyong ng kauban. Oh, so may reaction pang mukha ni Alvin dito na sabi niya kasama ninyo. Ba't din nyo tanggapin? Ba't itakwil ninyo yung kasama ninyo? Karon ipahig niyo sa Katoliko. Nga wa man mingon ng babae nga biniyagan sa sisimbahan Katoliko. Biniyagan Ba't gusto ninyong igiit na Katoliko na di naman sinabi ng babae na binyagan siyang Katoliko? sa inyong simbahan. May paning bae. Kaya angkon pa nga nabunyagan inyong founder wala Mas mabuti pa na ang babae ay inaamin niya na binyagan siya. wagin mo kapakita gibunyagan sa isde. Yung nagtatag sa inyong sikta, wala kayong maipakita na siya ay nabinyagan sa isde. Asa man ang kanbe, konfirmasyon nga gibunyagan si Ellen G. White sa isde. Yun. Ang reaksyon ni Alvin, no? Asan ang kumpirmasyon na si Ellen Goldwhite ay nabinyagan talaga ng SDE? Walang sagot diyan. Oh, yan. Oh. Pag ganyan-ganyan na lang siya. Kini na pod si goodness of God. Ayan. Sa SDE din ito. SDE ito. Paminaw na ang iyahang mensahe, nindot kayo. Oh, napakaganda daw ang kanyang mensahe. Sabi ni Alvin, napakaganda ang kanyang mensahe. Malamon gid siya manulti. Ani atong paminahon. Mga higala, katimit ang babae nga nang luwa bitaw sa holy water sa simbahan sa Katoliko. Gi-interview to siya sa Brigada News FM. Karon pag interview sa Dito pa lang, sa kanyang introduction, napansin nyo ba, mga kapatid, itong babaeng nagdura sa holy water, in-interview siya. Oh, napansin nyo ba? Yung introduction pa lang niya ay nagsusuwaga na sa kanyang pahayag na hindi nagdura talaga ang babae. Pero giniit ninyo na nagdura siya sa introduction pa lang niya. Dapat ang sinabi niya, itong babaeng inakusahan na nagdura. Dapat ganon, inakusahan. Pero ang kanyang introduction ay conclusive na. Ang babaeng ito na nagdura sa holy water. Wala na yung allegedly. Wala na yung inaakusahan. Conclusive na talaga. Tuloy natin. gipangutan na siya og iya bagyong giluan. Yang giingon nga wala man ako naluwa eh. So
pumapalakpak na dito si Alvin, oh. Tinanong siya kung dinuraan ba niya? At ang sabi, di naman niya dinuraan. So, kabalo ba kaon sa mga reaksyon sa tao? Mingon nga, imo ginang giluwaan. Oh, alam niyo ba kung ano ang reaksyon ng mga tao? Dinuraan talaga niya yan. Dili sila mo nga wala niya luwa eh. Unya, Oh, di sila maniniwala na ito'y hindi dinuraan niya. pangutana na po itong naka-video. O At tinanong na naman yung nag-video mismo. giluwaan ba yun niya? Ingon na itong naka-video nga, wala man na sa luwa eh. Oh, so tinanong yung video. Pero sabi ng nag-video, hindi naman dinuraan. Ang mga tao, moingon yun nga, giluwaan yun na. Wala. Pero ang mga tao ay nagsabi, dinuraan talaga yan. Yun may tuod ya kanila. Karon, Hindi naniniwala sa kanila. Ngayon, mga siya og pasaylo. Dili nangayo siya ng kapatawaran. sa tuhuan nga, tinud-anay ang ihang pagpangayo og pasaylo. Oh, hindi umano pinaniniwalaan na tunay yung kaniyang paghingi ng kapatawaran. Pero sa dihang gi-interview sa ni Wendell Talibong, ug asa siya nabaut. Ngunit, noong na-interview siya ni Wendell Talibong kung saan siya nabinyagan, Bautismohan. Pagpaingon niya nga nabautismohan siya sa Seventh-day Adventist, nang sinabi niya na nabinyagan sa Seventh-day Adventist, perting tuuhan nila oy. Wala. naniniwala talaga sila. Bakit? Gusto ninyo ang paniniwalaan yung piki ninyo o chismis ninyo na ikinakalat na sinasabing scripted yon? Kahit booking na kayo sa simbahan, di po ba? Sabi ng simbahan ninyo, binyagan siya ng Seventh-day Adventist. Oh. Pagani klaro nga ebidensya, wa pagay baptismal certificate. Oh, wala daw umanong malinaw na ebidensya. Ebidensya, yung pahayag mismo ni Kristen na nabinyagan siya ng Seventh-day Adventist at kinumpirma mismo sa opisyal na inilabas na pahayag na kay Pastor Abel V. Vergara sa Seventh-day Adventist na siya ay nabinyagan ng Seventh-day Adventist. Nga mapakita nga mapamatuod nga nabautismohan siya sa SDA. Oh, wala daw umanong nagpatunay na nabinyagan siya. Nagbulag-bulaga na ba itong sinabing goodness of God daw ang kaniyang Facebook page? Nagbulag-bulaga na ba ito? Sa inilabas, di ba nakita niyo sa kanilang video? Nakalagay diyan ang inilabas na opisyal na pahayag. Tuo kayo. Times 7, times 10, times 100, yun ang ilang. So naniniwala umano nang sinabi na nabinyagan siya ng Seventh-day Adventist, naniniwala talaga umano na 100 times pa umano. Natural. Mismo ang inyong simbahan, naglabas na ng opisyal na pahayag. Anong gusto ninyo? Talagang ipalitaw niyo na katoliko talaga yan kahit hindi binyagang katoliko. Ang pagtuo nga nabautismohan siya sa Seventh-day Adventist, unya ingon din sila nga membro na to. Pero actually, paano ba magiging membro ng Seventh-day Adventist? Di ba kailangan siyang mabinyagan ng Seventh-day Adventist? Tanong, kung kailangan siyang mabinyagan ng Seventh-day Adventist, meron bang kumpirmasyon na inilabas ang Seventh-day Adventist General Conference na siya ay nabinyagan talaga ng Seventh-day Adventist? Napakalinaw dito na sinabing, it is important to note that Miss Midalia was baptized into Seventh-day Adventist Church. So, ano pa ba yung ebidensyang pinakita nila? Di po ba ang magiging kaanib sa Seventh-day Adventist, kailangan siya mabinyagan sa Seventh-day Adventist? Tuloy natin. isa nga babae, 13 years na isang wala nagsimba. Unya, 13 years na umano na wala at hindi nagsimba. giingon pa niya sa interview nga, almost 1 year. So, kung sinabing 13 years, paano nila nasiguro na 13 years hindi talaga nagsimba itong si Christine Midalia samantalang nagsaka siya
at nakatira sa bahay na ang nakatira sa bahay ay mga Seventh-day Adventist na kanyang tita at tito. Paano niya yan anong ebidensya nila na 13 years hindi talaga nagsimba? Ang dali nilang mag-imbento lang. Pero ano pa? Na siya nga nagsimba sa simbahan nga Katoliko, unya nagdawat nga isang pangal Ano daw? Balik natin ha. years na siyang wala nagsimba. Unya giingon pa niya sa interview nga almost 1 year na siya nga nagsimba sa simbahan nga Katoliko. So sa interview daw, sinabi ni Christine Medalia na almost 1 year na nagsimba siya sa simbahan Katoliko. Sinabi ba niya? Cebuano, Tagalog naman yung interview. Di po ba? Ang sabi nang tinanong ko, Christine, kailan ka nagsimba? Balik natin ha. Eto. Christine, kailan yun nangyari ang Ito. Hanapin natin yung pagpasok niya simbahan. Nga tayo mo nakasimba ko balik dito. Ito. Cebuano. St. John Baptist? This year. This year? So, kailan ka nagsimba sa St. John the Baptist? Ang tanong niya, sinagot niya din ang tanong, this year, sa taong ito? Nagsimba ka? Karon lang na year, dito lang nga tayo mo nakasimba. Ngayong taon, yun lang na time. Ang linaw naman. Pagkatapos sinabi nitong goodness of God daw na almost 1 year na nagsimba. Samantalang sa interview, this year, yung bang this year almost 1 year na? Ang sabi niya, this year, ngayong taon, yun lang. So ngayong taon, yun lang ang pagpasok niya. Pero ano ang sinabi niya? Ba't pumasok sila doon? Di po ba nagawa ng content? So, mahirap ba unawain ang interview na yan? Okay, tuloy natin. Nagdawat nga isang pangalawat. Unya dili nila tuhuan, mas mutuo pa sila tong So, tumanggap na siya ng komunyon daw. Pagkatapos, di paniniwalaan. Una, sinabihan ko nga, huwag ka munang magkomunyon dahil hindi ka pa Katoliko. No? Lalo na sinabi niya na sa taong ito, yun lang ang pagpasok niya. Tuloy natin. Klaro, karon mo ingon mo nga Adventista na nga nagsimba na magani na sa inyo almost 1 year? So bakit sabihin ninyo na Adventista yan na nagsamba na sa inyo yan almost 1 year? Sinabi ba niya nagsamba siya almost 1 year? Napakalinaw yon. Nang tinanong ko, kailan ka nagsimba sa St. John the Baptist Apares? Sabi niya, this year, sa taong ito, yun lang sa taong ito. Yun lang sa taong ito, hindi almost 1 year. Ibig sabihin, yun lang sa taong ito, siya pumasok. Pag sure mo inyo ng membro. Kaya dapat kayo'y mag-sure. Sabi niya, sa inyo yung membro. Kamo mo pitol ana. Dapat tayo ang magdisiplina. Well, kung di nila matanggap talaga si Kristen, wag kang mag-alala, Kristen. Bukas na ang simbahan Katoliko para sa inyo. Wala lang na pa mabautismo. Pero kung dili pa na nakasala sa mga sa Seventh-day Adventist, amo ara gyud nang pasayloon, amo na. Kung dito nagkasala doon nagkasala sa Seventh-day Adventist, papatawarin nila yan. Ang tanong, kung ito pa. Istoryahan amo nang tambagan. At kakausapin nila yan. Pero ang tanong, yung ginawa ng mga kasama mo na nagkanwari na pare at pinikilalang pare, ba't walang aksyon?
Ba't walang aksyon? Anong sabi ni Archbishop Martin Umuwad kaugnay dito? Ito. Usually the church is the image of forgiveness. And the role of the church is always to pardon. And it is the role of the government to prosecute and to give justice what has been done. Please remember the late Celdran. He did something in the cathedral in Manila, and the Cardinal Rosales had forgiven him, but it was the government who prosecuted him. Remember also the late St. John Paul II. He was shot by Mehmet Agca in 1978, but when the Pope recovered, he visited Mehmet Agca, the frustrated murderer, and the Holy Saint Pope John Paul II said, I have forgiven you, but since you did something wrong, you have to suffer the consequence. You have to experience the meaning of justice. Yun po, kailangan ang gobyerno ang gagawa ng paraan paano ma-disiplina itong babae. Yan ang pahayag ni Archbishop Martin Umuwad. Kaugnay sa ba't di umano mapatawad. Malinaw yung pahayag na yan ni Archbishop Umuwad. I-uplift na mo ang iyahang kinabuhi aron dili sa madown kayo kay kunon say may tabuan na. I-uplift daw para hindi ma-down. Pero ba't? Nagpakita na ng opisyal na pahayag ang Seventh-day Adventist na nabinyagan siya ng Seventh-day Adventist at sa kasalukuyan nakatira siya sa bahay ng mga Seventh-day Adventist. Ang tanong, ba't itakwil ninyo? Ba't pilit ninyong iigiit na miyembro talaga ninyo yung Katoliko? Dapat bisitahin ninyo. Okay. At kausapin ninyo. Tuloy natin. Aron kay gipersona nung grata pag siya diha sa Jimenez, misamot na gyud na ang iyang ka-stress unya iyang stress mulargo na sa anxiety ngadto sa depression ug gayon maghikog na siya. Isip usa. So, yun. Conclusive talaga dito na parang hinuhula niya na magpatiwakal. Grabe talaga itong Seventh-day Adventist na ito. Kakristohanon mo ba na ang gitudlo sa Ginoo nga ni sa tuwa nga imbis makasala ang tao ato na gidang i-lockdown para siyo man ang kinaya. Dili. Yan. Paresiyo daw umano na kinaiya ang ginawa na nilockdown ng simbahan. Hindi naman nilockdown ng simbahan. Malinaw yan ang sinabi ni Archbishop Martin Umuwad kaugnay dyan mga kapatid. Pero kung ang pag-uusapan ay kaugnay sa paresiyo, ano itong lumabas na pastor mismo ng Seventh-day Adventist. Nagreklamo ng Western Conference. Bakit? Sandali. Di ka pa nabinyagan bilang Katoliko. Pero kasimba. So, Pakita natin. Ito ba? Sandali muna. What? Siya karon Sandali. Pakita natin tong pastor ng Seventh-day Adventist. Okay, ito pala. Okay. Ito. Si Pastor Justin in Batista. Usa ko ka district pastor sa Seventh-day Adventist Church. Muna kinaya sa Ginoo. Muna nga Kawit, Kauswagan District. Ang akong distrito gikan sa siya ay pastor ng Seventh-day Adventist. Justin in Batista. Usa ko ka district pastor sa Seventh-day Adventist Church. Siya ay district pastor ng Seventh-day Adventist. Ito'y sagot natin sa sinabi nitong evangelist na SDA. Evangelist, pero may pastor ninyo na ang Katoliko daw ay paresiyo. Tingnan natin. Sino ang matatamaan sa pahayag mo? Pastor ito ng Seventh-day Adventist. Assign sa Kawit, Kauswagan District. Ang akong district. Yun. Na-assign siya sa Seventh-day Adventist, Kawit, Kauswagan. Ito, ikan sa Marawi, paingon sa Kauswagan. Yung kanyang area ng misyon mula sa Marawi hanggang Kauswagan. Lanao del Norte.
aduna ko'y dakong problema. Oh, may malaki siyang problema daw. Oh, atensyon. Mga evangelist ng SDA na sinabing ang Katoliko daw ay parisiyo. Kay sa akong pagpang-empleyo sa Seventh-day Adventist Church, especially Oh, sa kanyang pangingimpliyo, pananabaho sa Seventh-day Adventist, ito ang problema daw niya. sa North Central Mindanao Conference, Sa North Central Mindanao Conference. wala gyud ko nila tagai og mga premium remittances. Nako, di daw umano siya binigyan ng mga privileges sa pagtatrabaho. Sama sa SSS, Wala siyang is, PhilHealth o PhilHealth, ang pag-ibig. Pag-ibig. Kami nga mga pastor sa Seventh-day Adventist Church, puros may mga profesional. Oh, sila na mga pastor sa Seventh-day Adventist. Sila ay mga profesional. Among gieskwilahan kini og 4 ka tuig sa Oh, so nag-aaral umano sila sa pagkapastor sa loob ng 4 na taon. colleges sa Seventh-day Adventist Church. Kunya kung imong tanawon ang among mga trabaho, mostly perting lisuda. Oh, kung tingnan ninyo ang kanilang mga trabaho, napakahirap daw umano ang kanilang trabaho, mga kapatid. Sign pa kami sa delikado nga mga lugar. Pero ang ako lang ikasakitan. Kaya ako Oh, so sila umano'y pupunta pa sa mga delikado na lugar. Pero ang napakasakit daw para sa kanya, silang hangyo nga ilang ihatag sa ako ang akong mga remittances sama sa oh, so nakiusap siya na ibigay na sa kanya yung mga privileges. SSS PhilHealth pag-ibig kay Oh, yon, SSS, pag-ibig, PhilHealth. kung mga disgrasya mi unsa may makuha sa among pamilya. Oh, dahil pag madisgrasya umano sila, ano ang posibleng makuha sa kanilang pamilya? Eto, nagreklamo na pastor ng Seventh-day Adventist. Igo ra ko nila gipasaligan nga ilang ihatag ang akong mga remittances pero bisag karon Nako, may promise daw umano na ibigay talaga yung mga remittances na yan, yung mga privileges na yan. na trouble pag-ayo ako una kay katulo na kahigayon akong silang ipatawag sa duli. O na, pinatawag na pala niya sa duli ang Western Conference. Mura ramang ko nila gihimo way buot nga tao. So, di ko na lang yan isasalin pa. Actually, ang Seventh-day Adventist Church dili mo ay akong ireklamo gyud kung dili Oh, so sabi niya actually, ang Seventh-day Adventist, hindi iyon ang inireklamo ko, ang buhatan sa North Central Mindanao Conference kundi ang office ng North Central Mindanao District o sa Southwestern Philippine Union Conference at sa South Western Union Conference pa umano. nga ginumalahan ni Pastor Jerry Patalinghog. Usa ni siya ka pastor nga mimando sa mga nagdumala sa North Central Mindanao Conference aron dili matagaan og insakto nga hustisya ang among pagpangimpliyo. Ako, di nabigyan ng hostisya ang kanilang pananabaho sa Seventh-day Adventist. Gani ang among presidente nga nilaban sa kuha si Pastor Cristito Bacalaris, iya kong gilabanan pag-ayo O, sa si Pastor Bacalaris daw, nasa kanyang panig. libor. Without due process, ilang gi-impeach, ingon ani sila ka mga So, without due process, na-impeach daw gitawag na kog gamhanan nga mga tao. Gani mga makapangyarihang tao. doon nagyapoy usa ka treasurer diha si Sir Benjamin Mendez nga iya kong gigulat kay pag umangkon daw siya ni Attorney Virgilio Mendez Nako, tinakot daw umano siya. O, pero welcome pa ang mga binanggit dito para sa kanilang panig, ha? katong national direktor sa NBI kaniadto. Iya kong giingnan ikaw na kay mga armas nga mga illegal, ako kang ipadakop sa akong angkol. O, so, sinabi daw, ikaw may mga barel ka na illegal, ipahuhuli kita sa aking tito. Og kini nga mga allegation, dako kini nga binuang. Usa ko ka pastor niya mugunit og illegal nga mga pusil. O, so, isa siyang pastor pagkatapos hahawak siya ng mga barel. Gibinuangan kog istorya, ila kong gigulat
Gani ila pang gipaabot nga ako daw silang gitreat, actually wa na ko gibuhat sa ila. Nasupong sila pag-ayo sa ako kay kaning ilang gibuhat dugay na nga illegal sa gobyerno. Wala. Yun, ang kanilang ginawa daw matagal na illegal. Bahagi lang yan sa sagot nitong SD Evangelist na ang Katoliko ay Pariseo. Sa palagay mo, batay sa pahayag nitong pastor na ito, sino ang matatamaang Pariseo? At maliban diyan, binanatan pa mga kapatid, yung holy water, na ang holy water daw ng simbahan, itong si Goodness of God na page, ay sa pagano daw ito. Akong pagdiskubre, akong nahibaluan nga ang mga pagano nga mga Romano, before sila... So napansin ninyo ang banat nila na sa kanyang mag-aaral daw na diskubre niya na ang mga paganong Romano, bago sila sulod sa ilahang templo, before sila mo engage sa mga rituals, sa serbisyo sa ilahang templo, bago sila papasok, tayo daw sa simbahan, before magsugod ilahang panagsimba ba, kinahanglan nga muagi gyud sila atong tubig nga giisip nilang balaan. Kailangan daw umano dadaan tayo sa holy water na kinikilalang banal. Dadto sa atubangan sa ilahang simbahan. Sa harap ng ating simbahan. Mali! Nasa loob mismo yan ng simbahan. No? Hindi sa harap ng simbahan. O sa ilahang templo. So, mao day ni practice sa mga pagano. Yun daw umano ang practice ng mga pagano. Tanong, asan mo mabasa na ang holy water ay practice ng mga pagano? Ganon na ba ka-inusinti itong evangelist na Seventh-day Adventist? Di ba niya alam na ang holy water ay biblical? Di ba Bible alone sila? Pero alam ba niya na biblical ang holy water? Halimbawa, tingnan natin ang Numbers chapter 5 verse 17. Then he shall take some holy water in a clay jar and put some dust from the tabernacle floor into the water. Ose, napakalinaw para sa mga Bible alone na may mabasang holy water. Ang tanong, ito bang holy water sa Biblia? Wala ba itong pagkakaiba sa tinatawag na pure water diyan sa Bible? Babasahin natin. Ang naturang talata sa Números Kapitulo 5, versikulo 17, pero sa iba na namang salin. Di ba? Sa ibang salin, tinatawag itong holy water. Pero sa Brenton Septuagint Translation, ang tawag sa holy water, ito ay mabasa natin sa naturang salin. Numbers chapter 5 verse 17. And the priest shall take pure running water. So ang holy water ay pure water sa Biblia. So anong kaugnayan dito mga kapatid? Dahil kung tingnan natin sa Tagalog, sa Números chapter 5, chapter 5 verse 17, ang pare ay maglalagay ng sagradong tubig. Sagradong tubig. Sa ibang sali naman sa Brenton Septuagint Translation, purong tubig, pure water. So litra po, diyan mga kapatid, kung ang hanap nila may mabasa ba na holy water. Ang tanong, ano po bang kagamitan sa holy water? Sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Alam ba nila na sa lumang tipan ng Diyos mismo ang tubig ay ginagamit bilang cleansing rituals. At nasa sa kanilang sinagugayan. Ito, ating basahin ang Numero chapter 19 verse 18. At isang malinis na tao ay kukuha ng isopo at itutubog sa tubig at iwiwisik sa tulda at sa lahat ng kasangkapan at sa mga taong nandun
at sa humipo ng buto o ng bangkay o ng patay o ng libingan. So, mula pa sa lumang tipan, mga kapatid, ang holy water o banal na tubig ay ginagamit na. Ha? Ginagamit na para sa seremonya sa paglinis. Yun ang dahilan kung bakit mabasa natin sa Juan Kapitulo 2, versikulo 6, merong ngang roong 6 na tapayang bato na nakalagay alinsunod sa kaugaliang paglinis ng mga Hudyo sa na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. So diyan makita ninyo na sa mga Hudyo, meron na silang mga banga. Dahil ginagamit yan. Sa ritual, pinapatunayan sa banal na kasulatan, kahit sa bagong tipan, na ang tubig ay ginagamit bilang ritual na panglinis. At noong lumang tipan, ang mga paring Hudyo rin, mga kapatid, kailangan maghugas ng sarili, yung tinatawag na cleansing ritual, bago magawa sila ng kanilang pag-aalay sa templo sa Exodo Kapitulo 30, versikulo 19. So, sa bagong tipan, kung tingnan natin, ang mga Kristiyano sa ilalim ng kautusan ng ating Panginoong Hesukristo, tulad ng mga Hudyo, ang tubig rin ay may mahalagang simbolismo. Unang-una, ang tubig ay siyang ginagamit sa pagbiniyag para sa kapatawaran ng kasalanan. Juan Kapitulo 3, versikulo 3. At ginagamit natin yan, mga kapatid, tuwing pumasok tayo sa simbahan. Humipo tayo ng holy water at mag-sign of the cross tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ipinagdasal natin, sa paghipo natin ng holy water, by this holy water and by your precious blood, wash away all my sins, O Lord. Pero may karugtong pa yan sa iba na dasal. By this holy water and by your precious blood, wash away all my sins, O Lord, and forgive the temporal punishment of all souls in purgatory. So, diyan, makita natin ang kahalagaan. At sa lumang tipan, mga kapatid, may hula na wiwisi ka ng malinis na tubig. Asan yan? Mabasa. At yung malinis na tubig, ang tawag yan pure water. Ezekiel Kapitulo 36, versikulo 25, I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanness. And from all your idols, I will cleanse you. So, clean water. Ano po ba yung clean water diyan sa Biblia? Ito ba'y walang pagkakaiba sa tinatawag na pure water? Sa naturang talata, Ezekiel 36, 25 sa International Standard Version, I will sprinkle pure water on you all, and you shall be cleansed from your impurity and from all of your idols. So, dito pa lamang, mga kapatid, sa Biblia pala, sa iba't ibang salin, ang cleansed water, holy water, at pure water ay walang pagkakaiba. Bakit pinakita natin yung purong tubig, pure water, sa Bible? Na walang pagkakaiba sa tinatawag na cleansed water o holy water na mabasa natin sa Ezekiel Kapitulo 26, versikulo 25. Dahil sa panahon ng mga Kristiyano, huhugasan tayo sa purong tubig, pure water.
Asan yan mabasa? Hebrews chapter 10 verse 22. Ito mabasa natin. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our body washed with pure water. So, napakalinaw mga kapatid. Huhugasan ang ating katawan sa malinis na tubig. At ano yung pure water? Malinaw na napakita na natin sa Numeros chapter 5 verse 17 na ang pure water ay tinatawag na holy water. At wala ito sa mga sikta na tatag lamang ng tao. At alam nyo ba na sa susunod pakita natin yung mga kaso natin kahit Muslim, kahit ibang relihiyon, kahit Iglesia ni Cristo, na pag winisika ng holy water sa Ministry of Liberation, Deliverance, grabe talaga ang sigaw. Grabe talaga sasabihin init. Pero wala ito sa Seventh-day Adventist. Bakit? Dahil alam naman natin na ang Seventh-day Adventist tatag lamang ng tao. Tatag lamang ni Ellen Goldwhite. Kaya ipanalangin po natin mga mahal na kapatid na itong mga kapatid natin na umanib sa mga siktang tatag lamang ng tao, sila'y makasumpong sa katotohanan dahil ang ating Panginoon Jesucristo ay nagsabi San Juan 17:17, Sanctifica ios en veritate, sermo tuos veritas est. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.